exposed siya sa mga ano niya, or napaka ano niya na talagang na araw-araw na nakakalanghap ng mga insecticides at saka yung mga chemicals. So, paggamit nito ay hinahalo ito sa tubig para i-spray. Ihahalo din ito sa commercial fertilizer. Pero, once nagagamit kayo na nito, you have to less 40% of your normal using fertilizer. Example, yung 10 ginagamit nyo, pwede na kayong bibili na lang ng 6. Huwag nyo nang bilhin yung 4, and then yung 6 na fertilizer nyo, dagdagan nyo na ito ng 6 pataas. The more, the better result. Kasi ito, nakakapagpa-organic ng ating lupain. Okay? So, once na gumamit kayo ngayon, and then next crop, then you have to less. Let's say, isang abono ulit. Tanggalin mo. And then, gawin mo pa rin to. Isabayan mo pa rin ng ganito. Then, every crop you do that, gradually, your soil will become totally virgin or organic na siya. So, you don't need the fertilizer anymore. You don't need to buy that expensive. Imagine, 2,500, 3,000, diba? Ito pa. Bakit nga ba nakakasira ng lupa yon? Explain ko sa inyo. Let's say 50 kilograms. 50 kilograms na abono, we have 21 kilos of useful nutrients. That is NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Pero 21 lang eh. How about the 29? The 29 kilos are those binders that yun ang sumisira sa lupa natin kaya tumitigas. So, less using those. Okay? Then, add this one para makondisyon natin yung lupa. And then, someday, baka wala nang mapapakinabangan ng mga next generation pag naging bato na yung lupa natin. Where we can find the food? No more. So, wala na. Papaano na lang ang buhay ng tao, di ba? So, sabi ko nga sa inyo, gagamit tayo nito para ma-maintain or para umayos yung ating lupain. At ito, nakakatulong din sa mga lugar na mahina ang tubig kasi meron siyang water holding capacity. Pag lumambot yung lupa kasi, yun yung characteristic ng organic. Yung mga acidic na napakatigas. Pag yun na parang limpak-limpak yun na ang tigas, di ba? It's not absorbent. Pero once naging organic yung lupa nyo, very absorbent at hindi masayang yung pagod na pag diniligan nyo ang ma-absorb talaga. Nagpapadami ng roots ito, nagpapatibay ng lupa example palay. Kahit may ulan, may bagyo, pag yung palay nyo hindi siya talaga sa lupa, babagsak, yuyuko lang siya. So hindi masisira yung butil ng palay. Nagpapadami din ito ng bunga, especially kung merong idadagdag pa tayo na mamaya sasabihin ko kung ano yon na isang fertilizer na for the best result. Ito, nakakapagpadami ng bunga, at ito rin hindi basta-basta aalis diyan sa lupa mo. Nandyan na sa lupa mo yan, maliban na lang kung may baha. Basta every crop, lalagyan natin yung ating abono, dadagdagan, and then tubig para isprihan. 200 liters of water, pwede siya sa isang sachet. Isang sako ng abono, pwede mo rin siyang lagyan ng 2 ganito na sachet. Then, tsaka mo siya i-abono. Walang mababago na procedure. Yes, mix it up. Yung magandang pagka-mix po kasi powder ito, talagang parang pulbo talaga. So, kung ganun ang gagawin ninyo, makakatulong tayo sa ating environment, no? Kasi hindi na tayo mag-spray ng insecticides. Why? Kasi once na organic yung lupa natin, ang mga insekto lalayas. Pag once na napaka-acidic yung lupa mo, alam mo ba, gustong-gusto nyo lang tumira. So, mawawala na yung mga kuhol na makikita mo yung pink na mga itlog nila sa mga palay, mawawala na yun. Magtatago na yun sila sa loob ng lupa dahil dito merong nakakaibang naamoy nila or what. Ito hindi nakakamatay. Kahit isprehan mo yung insecticide, ay yung mga insekto, hindi siya nakakamatay. Kaya nga safe si farmer eh. Kahit na siya sa mga
tawag nito, mga vegetables niya, kukuha na siya agad, it's okay. Kasi this is organic. Pwede pa yan. Yung kanawan mo yung tubig tapos i-spray mo sa mga fruit trees. Yes po, fruit, okay, palay, mais, vegetables, fruit trees, kahit yung mga ornamental Sa puno, plants, sa puno. pwede po. Sa Pero puno. make sure yung mga puno natin, kailangan magmalalaki. Example, yung kalamansi nyo, 1 meter away, kailangan butasan mo, gilid, yung timba mo, lagyan mo ng 2 kutsara, and then you water it. Sa gilid. Yes po, 1 meter away. Kasi pag lumaki na kasi siya, lumalayo na yung roots. Di ba? Kasi So, malaki. kailangan na natin ng maganda, ganun na lang ang gagawin para hindi siya lalayo, hindi masasayang yung pagod mo. Mga question nyo mamaya pwede i-entertain. Okay, so ito, Grand Humus Plus. Kung meron tayong para sa halak, mayroon na tayong